Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for December 2025. Ayan, so ito ay part 1 lang. Meron pang part 2, which is about your money, career, finances. So magpo-focus tayo doon. Part 3 naman is for your love life. Ayan, so make sure to subscribe, to follow, ayan, para kayo ay updated sa ating mga readings. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Let's see, Scorpio. Ano yung energies for you ngayong December para sa mga Scorpio? Scorpio. The Moon. Moon is about your emotions, your feelings. Pwedeng maaari kayong maging emotional, or you will be connecting more with how you feel, or merong mga bagay na magpapa-emotional sa inyo. Mamaya i-clarify natin yan. You have the Nine of Pentacles. I think kasi meron kang certain achievement na matagal mo nang gustong maabot, and finally naabot mo na yon. Na syempre naman, sino bang hindi magiging emotional doon? 'Di ba? Na finally nagbunga na yung mga pinaghirapan mo. Champion of Swords. Merong yung iba naman sa inyo pwede kasi maging very sensitive ka ngayong December. Actually, magkakaroon kasi tayong new moon in Scorpio, I think. But yeah, pwedeng may mga changes na may experience ka ngayong December that will make you feel emotional. Yung iba, parang pwedeng pregnancy, ganyan, or can be uh, challenge sa relationship mo sa partner mo, anything that will somehow matitrigger yung emotion mo. Four of Pentacles, financial stability and concern sa pagdating sa pera or sa bahay, sa properties. Meron akong nasa-sense dito na maaring magkaroon ng challenge pagdating sa bahay, amilyar, lupa, or sasakyan. Oo. So, mas maganda na kung ano man yung posibilidad na alam nyo na pwedeng maging issue, ayusin nyo na para pagdating ng December, hindi nyo na yun aalalahanin. You have the Empress. Ang ganda naman. Yung iba talaga buntis. Kasi the Empress is buntis energy. Tapos the Moon is the mother. Oh, 'di ba? So, yung iba sa inyo, meron ditong pregnancy. Pwede rin naman tong giving birth to an idea, or parang yung meron kang ipapanganak na idea, or may sisimulan kang let's say business, or parang project, ganyan, passion project. Pwede rin meron kang bibilhin na property, bahay, lupa, sasakyan. O kaya nga maging maingat, no? Lalo na kung mga ganyan, real estate properties, may kakausapin ka, or meron kang ka-deal, either ikaw yung bibili or ikaw yung magbebenta. Make sure na legit yung kausap mo, kasi baka magka-aberya lang, no? So, do your own research, your due diligence. Oh. What is the Moon? The Moon. Oh! Ace of Cups. Alam nyo, marami sa inyo rito na pwedeng buntis na ngayon, hindi nyo pa alam, o kaya mabubuntis pa lang sa December, o kaya naman makakabuntis, no? Just take what resonates. Pwede rin sa family, okay? Any member of the family. New source of happiness, new joy. Some of you, this can be a relationship na papasukin ninyo if you're open to new relationship. Kaya mabubuksan ang iyong emosyon. Tingnan natin, Nine of Pentacles. Ooh, Three of Swords. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo pagdating sa pera, no, or transaction. Nako, maging maingat kasi may disappointment dito.
Umiwas sa mga scam. Naku, kapag December, usong-uso ang mga scam. Kasi, syempre, ang iba, yan yung ginagawa para kumita sila, 'di ba? So, maging maingat, mapanuri sa mga transaksyon, sa mga kakausapin mo, especially sa pera. Six of Swords. Meron kang nakaaway before na finally, parang iiwasan mo na to. Kumbaga, di ba minsan pag may kaaway tayo, parang andun pa rin yung feelings na galit ka pa rin sa kanya or what. But for you, you are moving on. Ayaw mo na nung stress, no? Ayaw mo na nang iniisip mo pa tong taong to. Kahit anong relasyon mo dyan, pwedeng romantic partner or kaibigan, kamag-anak, mas magpo-focus ka sa peace of mind mo. Four of Pentacles is the Two of Cups. O yung iba sa inyo magsasama. Kayo ay bubukod na. Kung kayo nakapisan sa inyong family, no? Let's say meron ka may asawa ka na or partner, tapos nakatira pa kayo sa parents mo or in-laws mo. So, kayo ay bubukod na. Mm-mm. You have the Nine of Swords. Ang dami mong ideas na hindi mo nagagawa. Ino-overthink mo lang siya. So, it's much better na ngayong December, gawan mo to ng action. Oo. Kasi hindi yan mangyayari kung iniisip mo lang ng iniisip. Totoo yan. Kailangan mo siyang gawan ng action. Para makita mo kung ano yung resulta niyan, di ba? Yan. You have the resources that you need. Yes. Mga pangangailangan mo, nandiyan. At kung meron man, minsan kasi ang dami natin dahil na hindi ko yan gagawin kasi walang ganito, walang ganyan, walang ganun. Dito mo matetest kung gaano ka ka-resourceful na tao, no? Marami sa paligid mo. Minsan na ginagawa na lang natin dahilan yon. Kaya yung kakulangan para hindi natin magawa. Pero actually, we can create things using the resources na meron tayo. 'Di ba? Meron talagang energy ng child, so pwede may baby na parating. This is also about friendship, so pwedeng merong bibisita sa'yo na matagal mo nang di nakakausap, nakakasama na kaibigan. Pwedeng this can be an energy from the past. Pwede rin meron kang maaalala from your past na masakit. Huwag mo na alalahanin pag masakit kasi masasaktan ka lang ulit. Diba? Leave it in the past. It's over. Move on. Ayan. Tapos may regrets. Ito yung sinasabi ko, paulit-ulit ko sinasabi ha, mag-ingat sa transactions ninyo ngayong December. Lalo na sa pera. Mga ka-deal ninyo or online transactions ninyo, nako, kapag may mga tumatawag sa inyo tapos hindi nyo naman kilala yung number. Tapos biglang may kinalaman sa bank or what, na wala naman kayong ina-apply na kung ano-ano, wag nyo na i-entertain. You are divinely guided. So, ipapakita sa iyo yung mga signs, no, ni God, ni universe, kung ano yung dapat mong gawin. Kaya maganda rin na ikaw ay nagdadasal, no? Pinagdadasal mo, lalo na kung meron kang mga desisyon na gagawin, mga malalaking desisyon, ipag-pray mo na bigyan ka ng signs. Oo, na yun na ba yung gagawin mo. Kasi ikaw ay ililid talaga sa destiny. Oh my God. Scorpio, you are divinely guided. Ano man yung mga changes na ma-experience ninyo ngayong December, yan ay dahilan ng pag-redirect sa'yo sa iyong life's purpose, sa iyong destiny. Kaya mainam na ikaw ay makapag-aral, makapag-improve ng knowledge mo. Ang pag-aaral hindi lang sa school yan, di ba? Pwede tayong mag-aral kahit nasa bahay lang. Ang dami na ngayong resources, online, internet, di ba? Maraming mga free content sa YouTube, online, para may matutunan tayo or madagdag na kaalaman. Ang ganda ng message nito. Sabi dito, you never needed those wings to fly. Minsan kasi nakaasa tayo sa ibang bagay, isang tao, na yun yung parang comfort zone natin na akala natin kapag wala yun, hindi na tayo makakakilos or hindi na natin ma-achieve yung goals natin. Pero, hindi. Hindi ganun yun. Kaya mo.
on your own. Minsan natatakot lang tayo kasi nga that is outside of our comfort zone. Pero alam niyo ba, mas mas may kalayaan ka kung kaya mong gawin ng bagay on your own, 'di ba? Sa sarili mo, hindi mo kailangang umasa sa iba. So yun yung may experience mo ngayong December. So make the most out of it, kumbaga. I-enjoy mo 'yan. Okay? So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.